Hello, no? So ngayon, pag-usapan natin ito tungkol sa sinasabi ng ating Panginoon si Kristo, di ba? Dumaan kayo sa makitid na daan. Ngunit iilan lamang ang tao na tumatahak dito patungo sa buhay na walang hanggan. Dahil nga, ang daan patungo sa kapahamakan ay malapat at maraming tao na dumadaan dito at nagsisiksikan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo dito. Marami sa atin dito na mga Kristiyano na hindi seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming mga Kristiyano sa atin dito na gumagawa ng mga kasalanan, patuloy na gumagawa ng kasalanan. Pumapasok sa simbahan every Sunday, every Saturday, Sunday. Depende sa paniniwala ng bawat relihiyon. Tapos pagpasok nila doon sa templo, sasabihan sila ng kanilang mga leader, church leader, pastor o sino pa man, ligtas na tayo dahil sinasamba natin ang Panginoon. Kailangan mo bang sabihin itong kasinungalingan sa iyong mga member? Kung alam mo na ang bawat tao o mga member mo mismo, alam mo kung ano ang kanilang mga ginagawa. Yung iba, chismosa. Yung iba, commit adultery or pangangalunya. Yung iba, nanonood ng mga malalaswa. Yung iba, masasama ang mga salita. Yung iba, bilong pa rin sa makamundo. Tapos sasabihin mo, ligtas na kayo kasi naniniwala tayo sa Panginoon. Sinasamba natin ang Panginoon. Anong tawag dyan? Kasinungalingan yan. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, doon sa kasulatan mismo, huwag kang magsinungaling. Kung ikaw mismo na leader, hindi mo sinasabi ang katotohanan patungkol sa iyong member, nagiging sinungaling ka sa katotohanan. Kung alam mo lang ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa iyo o sa atin. The truth will set us free. Maraming mga Kristiyano na kunwari nagbabasa ng Biblia pero hindi namumuhay dito. Ayusin natin ang buhay na ito. Ayusin natin to. Marami ring mga church leader or kahit sino na nagsasabi, pag hindi ka magsisimba every Sunday or Saturday or ano pa man yung paniniwala sa bawat relihiyon or Sunday, hindi ka maliligtas. May isang tao na doon sa loob ng templo, nagdasal sa Panginoon, nagpuri sa Diyos, sinasamba niya ang Panginoon, at nagsasabi sa Panginoon, Panginoon, pasalamatan kita kasi hindi ako katulad ng ibang tao na mga masasama, maniningil ng buwis, or anumang uri ng kasamaan. Nag-aayuno ako once every week. Or ano pa man yung sinasabi niya na nagpakamatuwid siya sa kanyang sarili. Pero may isang maniningil ng buwis na makasalanan. Hindi man lamang siya makatingin sa templo at pinupukpok niya ang kanyang dibdib at sinabi niya, Panginoon, kaawaan mo ako na isang makasalanan. Ngayon, sa tingin niyo, sino sa kanilang dalawa ang nagiging matuwid at pinapatawad ng Panginoon? Yung tao na nagpumupukpok sa kanyang dibdib kaysa doon sa isang tao nagpakamatuwid nandoon sa templo. Iyan ang mangyayari dito. Kaya huwag kayong magsalita ng mga kasinungalingan. Hindi nyo alam yung pinagdaanan din ng ibang tao na hindi nakapasok sa simbahan. Meron ding mga tao dyan na sikretong tumatawag o sumasamba sa Panginoon in spirit and in truth. Yung magnanakaw at kriminal na nakapako sa cross kasama ni Kristo,
Hindi nga siya nabautismuhan or hindi nga siya pumasok sa simbahan. Sinabi niya kay Panginoon, kay Kristo, alam niyo ito. Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Anong sabi ng ating Panginoon Kristo? Mula ngayon, mula sa oras na ito, kasama na kita sa paraiso. Isipin nyo, yung tao na yun, na hindi man lamang nagsumasamba, hindi man lamang pumapasok sa simbahan upang sambahin ng Panginoon, gaya ng mga tao na every Sunday sumasamba sa Panginoon, pero nagiging matuwid at kasama siya ng Panginoon doon sa kanyang kaharian sa paradise. Isipin nyo, tignan mo ang mga member mo. Hindi lahat dyan matuwid. Hindi ko sinasabi na lahat. Hindi lahat matuwid. Either sa 300 members mo, either walang maligtas sa inyo. Sa loob ng isang simbahan, sa 300 congregation, either walang maligtas o mayroong isa o dalawa. Kasi nga sinasabi ng Panginoong Jesucristo, many are called but few are chosen. Tinawag tayo, pero hindi lahat makakapasok sa Panginoon, sa kaharian ng Panginoon. Lagi nating tatandaan yan. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, malapad at malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Ngunit ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, maikli at makitid, at iilan lamang ang tao na tumatahak doon. Kaya isipin mo kung saan ka tumatahak doon. Sa malapad o sa masigpit patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sinasabi, habang nandito pa tayo, habang matatawag pa natin ang Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, tumawag tayo sa Kanya. Habang malalapitan pa natin siya, lumapit tayo sa Kanya. Kailan natin to gagawin kung kailan huli na? Huwag nating gagawin yan. So ayusin natin yung buhay natin, lalo na mga Kristiyano. Mostly sa mga Christian kasi, sa pagsamba sa Panginoon, non-biblical ang kanilang mga ginagawa. Non-biblical, hindi nakabis sa Biblia. Mga sinusunod nilang aral, hindi nakabis sa Biblia. Gumagawa sila ng sarili ng daan. Kaya ayusin natin to, basahin ang Biblia, intindihin at sundin. So hanggang dito na, maraming salamat and God bless everyone. Amen.